Breaking news po mga kababayan. Naku po, grabe. Itong nangyari na impeachment ni Sara, niligwak lang ni Sara Duterte at ang kanyang abogado. Sinagot lahat ng mga akusasyon. Naku po mga kababayan, kawawa, nagmukhang tanga. Sila De Lima, Terry Ridon, Lewistro at mga buwayang mga congressman. Grabe po. Pakinggan po natin ang paliwanag ng abogado ni Sara. Napakagaling. Talagang binugbog lang itong galing-galing na si Lewistro. At si Terry Ridon na sinibak ni Tatay Digong na saksakan pala ito ng pagkabuhaya. Mga kababayan ko, labag pala sa konstitusyon ang ginagawa nilang impeachment. Pati Korte Suprema, sumabog na dito. Pakinggan po natin mga kababayan ang pasabog ng abogado ni Sara Duterte. Ito po, yari ang mga kawatan dito na nagmamalinis. Good afternoon, Attorney Joseph Pedral po from Manila, Philippines. In asserting the unconstitutionality of the House jurisdiction over the impeachment complaint, what are we trying to achieve here po ba? Are we trying to stop the House hearing or have we made any legal move na ipahinto to or it's just a mere position ng defense team? Well, for now, that's really the position of the defense team na unconstitutional yung nangyaring proceedings, di ba? Ngayon, ang tinitingnan natin, ang sinasabi talaga natin dito, just to simplify things, sa Constitution, very clear naman yung nakasulat. No? Number one, ang initiation ng impeachment proceedings that belongs to the House. That's an exclusive power of the House. We're not contesting that. No? But, pagdating sa trial, that power exclusively belongs to the Senate. Napaka-clear niyan. Kaya ang sinasabi lang namin dito is hindi naman pwede, dito sa pag-initiate pa lang ng proceedings, nagkakaroon na ng tinatawag ka namin na mini-trial. At again, kaklaruhin ko lang, yung i-emphasize ko lang yung nasabi na ni Atty. Sheila, hindi po sa amin ang galing yung term na mini-trial. Yan po ay galing sa mga statements, no, ng either Committee on Justice or even other personalities. So hindi po sa amin ang galing yan. That's why we're contesting it. Ngayon, ano ba ang trabaho para sa amin ng Committee on Justice? At least sa aming pananaw. And again, with all due respect, no, to the members of the committee and the committee itself. Ang trabaho po ay to determine, sabi nga nila, kung ito ay iaakyat na sa plenaryo at iaakyat na eventually sa Senado, hindi ba? So ang parati namin sinasabi, kahit sa previous interviews ko, ang gagawin lang naman is to evaluate the complaints and the evidence at hand. No? Kung ano yung mga naka-attach na ebidensya doon sa complaint. So yung pagpapatawag ng mga witnesses and all those things and asking for documents, that goes well and beyond, di ba? Yung evaluation lang kung ito ay dapat mapunta na sa plenaryo at nang sa ganun ay maiakat na sa Senado. So sa ngayon, are we going to question this? Kasi I think that was your question talaga. Of course, that possibility is always there, hindi ba? But hindi po na kami magsasabi ng anything categorical. Ito ay dapat pag-usapan, hindi lang namin, pero pati na ng aming kliyente. At titingnan natin kung anong mangyari. That's why we have been monitoring these proceedings from day one. Kita nyo mga kababayan ko, dapat sa Senado gagawin, kaso inaagawan ng Senado ng trabaho kaya unconstitutional. Ayan, kita nyo mga kababayan mga komento. Sa Senado na lang nagkita, walang kwenta kasi ang House. Lahat sila mga magnanakaw. Go, 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 BP Sara. Ikaw ang aming Pangulo. Wala maniniwala sa diskarte ng mga takot kay BP Sara. Managot talaga sila. Kayo na. Si Sara ang maging presidente. Yari kayo sa paninira nyo. Walang ebidensya nga ni go, 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 BP Sara. Ayan na, sa tamang forum daw. Saan ba yung tamang forum? Ang mga tangalista ito. Michelle Munto, gusto ng mga voters ng kakamping doon si BP sumagot sa HOR. Prosecution lang sila. Bawal mag-cross-examine. Probable cause palang hinahanap nila. Pero ang media nila, trial na sila. Halaka. Kawawa si Dilima, kawawa si Luistro, kawawa. Dapat kasuhan ng lahat ng nakatanggap ng mali-malitang pera. Halaka, yari kayo. Ang tamang forum nyo ay press release. Halaka.
Alam nyo na, paldo na naman sila. Maleta kaya. Ngani. Yari si Dili, maiyak na. Ang Saba, halaka. And then we'll let you know kung meron na kaming desisyon ukol doon. So, sir, follow up na lang. Since you are acknowledging that the House of Representatives can initiate the impeachment trial, the impeachment proceedings or whatever, bakit dun po sa process na yun, we're not attending doon sa mga invitations ng House of Representatives? And follow-up is, are we surely attending the Senate hearing once it prospers, the case prospers? Number one, dun sa tanong niyo po, it's not just we're acknowledging, no, that's clearly stated naman in the Constitution na sila talaga ang may exclusive power to initiate impeachment proceedings. Why are we not attending? I think it was clearly stated in our letter. It's because we are objecting. There's a fundamental objection to the proceedings itself, because for us this goes well and beyond what is contemplated within initiation of impeachment proceedings. As to the Senate, wala pa tayo doon, no? Pero pag dumating man doon, talaga namang kami naman ready na sagutin. Parati naman natin sinasabi, ready nating sagutin ang mga alegasyon laban sa Vice Presidente sa tamang forum. And at sa atin, pagdating sa pagkakaroon ng trial, whether mini trial or full-blown trial, that is not in the House, but that's actually in the Senate. Kita nyo mga kababayan, kasi nga naman, sino ba mga nandyan? Si Dilima. Nakulong yan dahil sa droga. Si Terry Ridon, nakasuhan dahil sa korupsyon. Sila Luistro, na may utang kay Sara. O saan ka pa? May conflict of interest na. Sino pa? Ang daming mga congressman dyan na mali-malita ang kinubra. Saan ka pa? Ito ba ang magiging mga hurado, mga justice ng mini trial na ito? Kung wala namang kredibilidad, wala kang aasahan na maganda, magiging bias lang ang kanilang ginagawa, halatang fishing lang ito Ang ginagawa nila hindi justice, paninira, pagpapabagsak kay Sara, dahil alam nila na si Sara ay malakas na maging presidente ng Pilipinas. Kasama ni Marcoleta na vice-presidente sa 2028. Takot sila na si Sara ay may luklok bilang presidente. Kasi nga, yan po ang gusto ng taong bayan. Sino ba yung mga nandyan, mga kurakot na maletagang? Saan ka pa? Kahit anong sabihin mo dyan, ang gagawin nila, sufficient pa din kahit walang mga facts. Yung si Ronaldo Puno, umaangal na, umaaray, wala namang ebidensya na pinapakita. Puro marites lang ang mga ginagawa. Kung ano-anong mga kaso ang pinaggagawa nila na ibinabato kay Sara. 125 million kontra sa mali-malitang pera na trilyones na diniliber ng mga Marines na kinurakot at kinobra sa flood control ng mga congressman, ng mga contractors. Wala namang nakukulong na congressman. O nasaan? Sino dyan yung mga nabanggit ang Marines? Ang dami. Benny Abante, mali-malit ang kinobra. Isa ding contractor, napakaraming mga contractor nito. Sila Joel Chua, na yung milyon na 20 million na mga barangay hall sa Manila, pinatibag ni Yorme. O saan ka pa? Sa flood control dyan sa Manila, si Benny Abante, siya din ang may gawa niyan. O sila Luistro, ang dami, sila Renico. O sino pa, mga congressman na napakarami. Nakasabwat sa kawatan na nangyaring pagnanakaw sa kaban ng bayan. O, tapos congressman, magsasagawa kayo ng mini trial, ang kakapal naman ng mukha nyo. 'Di ba? Ang gagaling nyong mag-iingay. Pero sa flood control, tahimik kayo. So, ibig sabihin, talagang gusto nyo talagang mawala mga Duterte.
sa kabila ng nangyayari sa bansa na krisis na sa krudo, sa langis, napakatahimik nyo. Di ba puro kayo trial ng impeachment, wala naman kayong ginagawang maganda sa Pilipinas, puro magnanakaw naman kayo. Halakas, ang sabi ng tao, binabasa lang natin. Thank you. Hello, sir. Kanina po ay naglabas ng statement si Vice President Sara Duterte at sinabi niya na ang gagawin na pagdinig o ang isinagawang pagdinig kanina ay isang fishing expedition. Pwede po ba natin ipaliwanag ito, bakit ito nasabi ng visa? Well, again, I have to premise my answer with I'm no longer the spokesperson of the Vice President. So napakahirap naman na maglagay ng salita, no? Mag-interpret ng kanyang mga sinasabi. But at least based on our conversations, nakita naman natin, yun naman talagang posisyon natin when you evaluate these impeachment complaints. The evaluation must solely remain with the complaints and the pieces of evidence attached, hindi ba? Ngayon, if you will go beyond the evidence attached and start asking for documents left and right, when our first argument nga, kung matatandaan nyo, is wala man lang ultimate facts yung complaints, no? And then yung mga naka-attach na ebidensya, wala rin naman doon na nagsasabing o nagpapatunay na may krimen na kaagad na nangyari. And so if you go beyond that, that is what we're saying na fishing expedition, no? Malamang yun na rin ang pinaparating ng ating Vice Presidente. Pangalawa, katulad ng mga issue na nilabas sa kanyang salin, doon sa desisyon ng Supreme Court sa Duterte versus House of Representatives, malinaw na nakasaad doon na ang impeachable offense ay yung mga offense na allegedly na-commit ng impeachable official within his or her term. At malinaw naman doon sa pinakita na karamihan doon sa hininging documents ay not within his or her, within the term of the Vice President in this case. No? So, marahil doon nanggagaling ang ating Vice Presidente. Good afternoon po, Ed Mendoza from Manila Times. I'd just like to note lang po yung mga subpoenas regarding kay doon sa subpoenas regarding Versace. Congressman Busutbigas said na it's a form of fishing expedition. That's why he objected to the motion raised by the panel. Pero sa tingin niyo po ba, pwede ba muna natin ma-control nito or prevent itong pag-control ng mga salin? Kasi yun nga, as Lucas Obligas nga, sa legal expert saying na it's a fishing expedition. And baka nga po tayo sa nangyari sa Corona impeachment trial na yung fishing expedition na. So, what's your take po doon sa mga sabina sa salin ni BP? And pati na rin yung mga bank records na rin kay BP and kay Atty. Matt Scarpio. All right. I think I've made this clear, and I also, again, say that if the objection of the respondent goes into Ayan mga kababayan ko, kawawa sila de Lima, nagsayang ng oras, walang napala, binanatan lang ng abogado, walang kakwenta-kwenta. Hala ka mga kababayan ko, ano sinasabi ng mga tao dito? Dapat kasuhan ng lahat ng nakatanggap ng mali-malitang pera. O tignan nyo, dapat kasuhan daw ang mga malita. Humarap kayo. Bakit di kayo makasagot ng piatos? Ay, mga tangalista ito, mga kababayan ko. Represented naman daw ni Ate Po, a.k.a. Asyong Aksaya. Wali evidence nga ni, tignan, wala naman palang ebidensya. Kayo lang naman gumagawa ng ebidensya nyo, hindi naman totoo. Diba mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito? Nagkabulgaran na bisto na hindi totoo ang mga sinasabi nila de Lima. For transparency, for a better democracy, mag-comment po kayo, taga-saan po kayo. Mga kababayan, anong lugar po kayo nagko-comment para po malaman natin at ma-shoutout ko kayo. Okay po? Mabuhay. This is the Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe
Salamat po mga kababayan ko.